Happy Sabbath po mga kapatid. Napakabilisan po. Nung isang araw lang ay nag-usap-usap tayo. At ngayon muli tayong magbabasa sa aklat ng Exodus. Nasa chapter 35 na po tayo at patuloy na gumaganda at paganda ng paganda ang ating binabasa. Bago tayo magsimula sa pagbabasa, humingi po muna ng gabay sa ating Panginoon. Ama namin Diyos sa langit, salamat po muli sa inyo sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin sa gabing ito na kami po ay magkakaroon muli ng pag-aaral, babasahin sa aming babasahin sa aklat ng Exodus. Ang pagpapatnubay nawa ng banal na Espiritu ay gabayan kami at humihingi rin kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. Salamat po sa lahat ng pagtitiwala niyo sa amin, sa pagpapahiram niyo sa amin ng buhay at kalakasan, kalusugan, kagalingan, kasiglahan sa aming katawan, at pagtitiwala niyo sa aming mga tinatangkilik na inyong mga pahiram. Sana po ay matutunan po namin ang mga bagay na ito at pakipatnubayan din po ang makikinig at manonood sa gabing ito. Salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Simulan na po natin mga kapatid. Simulan na po natin. Exodo 35, 1 hanggang 35. Tinipon ni Moises ang buong mamamayan ng Israel at sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Sa loob ng 6 na araw, gawin ninyo ang mga gawain ninyo, pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo dahil banal ang araw na ito. At para ito sa Panginoon. Ang sino mga magtrabaho sa araw na ito ay papatayin. Kaya huwag na huwag kayong magtatrabaho kahit na magsindi ng apoy sa bahay ninyo para magluto sa araw na yaon. Sinabi ni Moises sa buong mamamayan ng Israel, ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Maghandog kayo sa Panginoon mula sa mga ari-arian ninyo. Maghandog ng maluwag sa inyong puso ng ginto, pilak at tanso. Lanang kulay asul, ube at pula. Pinong telang linen, telang gawa sa balahibo ng kambing. Balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula. Magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw, mga sangkap na sa langis na pamahid at pabango sa insenso, batong onyx at iba pang mamahaling bato na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Lumapit ang lahat ng may kakahayang magtrabaho sa inyo at tumulong sa paggawa ng lahat ng bagay na iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Ang toldang sambahan at ang talukbong nito, mga kawit at mga tablang balangkas, mga biga, mga haligi at mga pundasyon. Ang kahon ng kasulatan at ang mga tungkod na pambuhat, takip at kurtina, ang mesa at ang tukod na pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito at ang tinapay na ihahandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw at mga kagamitan nito, ang mga ilaw at ang langis para sa ilawan, ang altar na pagsusunugan ng insenso at ng mga tukod na pambuhat nito, ang langis na pamahid at ang mabangong insenso, ang kortina ng pintuan ng tolda, ang altar na panagsusunugan ng mga handog na sinusunog at parilyang tanso, mga tukod na pambuhat at lahat ng kagamitan nito, ang tansong planggana at ang patungan nito. Ang mga kortina sa palibot ng bakuran ng tolda at ng mga haligi at pundasyon nito, ang kortina sa pintuan ng bakuran, ang mga tulos, ang mga lubid ng tolda at ng mga kortina sa palibot nito, at ang banal na damit ni Aaron na pari at mga anak niyang lalaki na isusuot kapag naglilingkod sila
sa banal na lugar. Pagkatapos, umalis ang buong mamamayan sa Israel sa harapan ni Moises. Ang lahat na gustong maghandog sa Panginoon ay nagdala ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito at mga materyales para sa damit ng pari. Ang lahat ng gustong maghandog, lalaki man o babae, ay magdala ng mamahaling mga alahas, mga hikaw, mga kwintas, mga pulseras at iba't ibang klase ng ginto, alahas. Dinala nila ang mga ginto nila bilang handog sa Panginoon. May mga naghandog din ng lanang kulay asul, ube at pula, pinong telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula at magandang klase ng balat. Nagdala din ng iba ng pilak o kaya naman ay tanso at para at mga kahoy na akasya bilang handog sa Panginoon. Nagdala naman ang mga lanang kulay asul, ube at pula at pinong telang linen ang mga babaeng may kakayahang gumawa ng tela. At ang mga babae namang marunong gumawa ng tela mula sa balahibo ng kambing ay kusang loob na ginawa nito. Nagdala ang mga pinuno ng mga batong onyx at iba pang mamahaling bato para ilagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Nagdala rin sila ng mga sangkap at langis ng balahibo para sa ilaw, para sa langis na pamahid at pabango sa insenso. Kaya ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, na gustong tumulong sa lahat ng gawain na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ay kusang loob na nagdala ng mga handog sa Panginoon. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ng Panginoon si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Juda. Pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kaalaman at kakayahan sa anumang gawain, sa paggawa ng magagandang bagay na ginto, pilak at tanso, sa paghugis ng mamahaling bato, sa paglililok ng kahoy at lahat ng klase ng gawang kamay. Binigyan din siya ng Diyos at si Oholiab na anak ni Ahisamak na mula sa lahi ni Dan na nakayahang magturo ng iba't ibang nalalaman nila. Binigyan sila ng Panginoon na kakayahang gumawa sa lahat ng klase ng gawain, ang pagdidisenyo, ang paggawa ng tela, ang pagbuburda ng pinong telang linen at ng lanang kulay asul, ube at pula. Kaya nilang gawin ang lahat ng anong klase ng gawain at napakahuhusay nilang gumawa. Gandang nangyayari po. Napakaganda po at dito naman ay muli nagtatagubilin ng Diyos sa lahat ng kanyang inuutos, sa lahat ng kanyang mga panukala na detalyado po. At pati ang araw ng Sabat ay talagang pinakadidiin niya. Sana ay nagustuhan nyo ang aral na ito ngayong gabi. At sana ay matutunan natin na ang Diyos ay hindi nagkakamali, bagkus siya ay patuloy na nag-uutos na may detalyadong pamamaraan. Salamat sa inyong pakikisama ngayong gabi at sa pagtatapos tayo ay manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, muli kaming nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng biyaya at pagpapalang karunungan pang-espiritual na inyong pinababatid sa amin. Salamat po at kami po ay nakarating na naman sa araw ng Sabat na ito na kami po ay inyong pagpapahingahin at upang kami makapangilin. At sana po ay magkita-kita kami bukas na magkakapatid upang luwalatiin at purihin ang inyong pangalan. Muli po kami nagpapasalamat at bumabati ng Happy Sabat sa inyo dyan sa kaitaasan sa langit.
Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid, mga kapamilya, na patuloy niyong panonood sa ating ginagawang ito at sana ay magbukas magkita-kita tayo. At maraming salamat sa inyo. Happy Sabbath.